So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang sumagot sa majority of questions na inyong itinatanong palagi. Okay? So binalikan ko yung mga comments simula pa nung ilang buwan na ang nakalipas, ilang taon na ang nakalipas. I-filter ko po dito sa ating channel kung alin yung merong pare-parehong tanong na may pinakamataas na nauulit. At ngayon, kukuha tayo ng 5, okay, sa mga tanong na mas marami ninyong nilagay. Yung iba, hindi ko nakita last month, pero ito po mga kamanok, nakita ko po yung majority of questions na ang daming nagtatanong at sasagutin po natin yan ngayon. Okay? So, wag din natin ito masyadong patagalin. So, meron ako ditong nakitang 5. 5 lang munang tanong ang ating sasagutin ngayon and hopefully mabigyan natin ito ng maayos na kasagutan. So, ito mga kamanok, yung unang katanungan. Idol, El Toro at Vitmin Pro 357, pwede nga bang pagsabayin? Okay, so El Toro and Vitmin Pro 357. Pag sinabing Vitmin Pro 357, ito po ay isang form of supplements or food supplements. Okay, siksik po ito sa bitamina, mga kamanok. Kaya po sinabing food supplement, ibig sabihin, yung mga kakulangan ng isang manok, okay, na bitamina na hindi niya halos makuha sa pagkain o kaya naman hindi niya ma-absorb sa pagkain. Sabihin natin, nasa pagkain na yung mga bitamina kaso hindi niya ma-absorb talaga o dahil may sakit siya or nagkasakit siya, meron pong ganung manok eh. Kahit bigyan mo ng maayos na patoka, hindi niya ma-absorb lahat. Kahit na priming mo na, kahit na dilaws mo na, kahit basta nagawa mo ng lahat. So ngayon, itong si 357 po pwede niyang mabigyan ng maayos na supply o kakulangan ng bitamina para sa manok na yon. So, Vitmin Pro 357 is a food supplement and also si El Toro naman, muscle enhancer. Ibig sabihin, ini-improve naman niya yung building ng pangangatawan ng manok. Kung kinukulang sa bulto o kinukulang sa build ng pangangatawan, makakatulong si El Toro. Dahil si El Toro po mga kamanok, yan po ay mataas sa amino acid. Tingnan niyo po ito. Ito po ang isang halimbawa mga kamanok na kapag kailangan po ng pangangatawan ng ating mga alaga, si supplement na mataas sa amino acid ang kailangan natin. Which is, ito nga po si El Toro. Ang tanong, pwede nga ba itong pagsabayin? El Toro and Vitmin Pro 357? So, ang sagot ko po dyan is, hindi po. O kamanok, bakit hindi po pwedeng pagsabayin? Sabi mo, maayos siya parehas. Maayos sila pareho. Bakit hindi po pwede pagsabayin? Yes po, hindi po pwede kasi ang isang manok po, occupied lang po ang katawan niya ng isang supplements. Ayoko pong pagsabayin yan. Kasi tataas po yung dosage. Baka po may stress yung manok. Okay, baka po may stress, baka po mahilo, ganun. Kasi dalawang suplemento. So advice ko po pwedeng alternate po ito. Alternate every other day mga kamanok. Bigyan nyo po ng pahinga yung manok na may absorb totally yung isang produkto o yung isang supplement bago kayo magbigay. Hindi yung pagsasabayin mo sa isang araw itong dalawa. Oo, maganda sila. Oo, okay sila. Pero wag nyo naman po sanang pagsabayin yung tipong magkasunod. Wag po. Magkaibang araw po pwede. Okay? Lalo na si El Toro, once mabigyan nyo siya, mas maganda sa katawan. Lalo na kung after workout. Every other day po pwede to. Okay? Po pwede to after workout. Kasi po mga kamanok, sa workout po, pag po ang manok ay napunit po yung muscle yung tissue ng muscle, yun po ang kailangang bigyan ng supply ng amino acid para po mag-build ang pangangatawan. Tingnan niyo po yung mga construction worker. Gaganda po ng katawan. Ang katawan nila mamuscle. Bakit? Kasi nga po, every time na sila ay magtatrabaho, kasi ang trabaho ng mga construction, talagang mabibigat. Kailangang gumamit talaga ng katawan, ng lakas, para magawa nila yung kanilang mga trabaho. So pagka kumakain sila, okay, nako-convert ka agad yung katawan into muscle. Hindi na po sila nag-earn ng fat. Okay, lalo na talaga yung mga laborer, yung naghahalo ng simento. Makita nyo mga katawan ng mga yan. Talagang batak na batak, wala kang makikitang taba, madalang. Okay? So, ganun din po sa manok. After workout kayo magbigay ng supplements na El Toro
para mas absorb ng katawan, mas mabigyan ng supply ang mga napunit na tissue at mag-build to ng muscle. While ito namang si Vitamin Pro, pwede kayong magbigay nito, salitan sila. Halimbawa, Lunes itong si El Toro, Miyerkules itong si Vitamin Pro, okay, Biyernes naman si El Toro ulit. Ganun po mga kamanok. Makikita nyo yung magandang feedback ng supplement sa katawan ng inyong mga alaga. Kasi isa pa, kaya ayaw kong pagsabayin sila. Medyo may stress dyan ang vital organs, especially the kidney and the liver. Sila ang sasala lahat niyan. Okay, especially the kidney. Lahat yan dadaan sa kidney at okay, baka magka-problema in the long term. Kaya hanggat maaari, one supplement at a time. Okay, so sa madaling sabi, Vitamin Pro and that El Toro, huwag niyo po pagsabayin in case pwedeng every other day kayo magbigay niyan or every 2 days. Okay? So, next question tayo. Sunod na tanong, ano nga ba ang magandang remedyo sa manok na hinihingal? Okay? Pagdating sa manok na hinihingal, so, tingnan niyo po yung weather, o yung klima, o yung panahon, o yung, alam mo yun, yung init doon sa isang lugar. Baka kasi mamaya sadyang mainit, talagang hihingalin yan. So, anong dapat mong gawin? Eh, di hanap mo ng lugar na medyo malamig yung isang manok. So, yung paghingal po kasi nila, so sign po yun na nai-stress po sila. Hindi po sila, alam mo yun, hindi po sila okay doon sa klima. Sabihin, hindi siya sanay doon. Halimbawa, sabihin na natin yung manok mo naman, lumaki dyan sa tipi. Okay, kahit yan ay maarawan dyan, o ulanin, nandyan lang yan, pero hindi naman hinihingal. Pero nung araw na yon, bigla napansin mo, hinihingal. Ibig sabihin, hindi siya komportable doon sa lugar na yun. Ilipat mo siya ng place. Lagyan mo siya ng lilom o ng shades. Para sa ganun, lumamig-lamig, kumalma-kalma yung kanyang pakiramdam, yung kanyang pressure. O kaya naman, pwede kayo magbigay ng halimbawa ay electrolytes sa kanila. O kaya naman, kung halimbawa nakikita mo, hinihingal talaga, mainit yung paa, pwede kayong kumuha ng basang tuwalya or towel, pigain nyo ng pigang-piga, idampi nyo po sa kanyang binte. Pag po siya ay nakaramdam ng lamig, ginhawa, unti-unti po mababawasan yung init ng katawan, bababa po yung presyon, at makikita mo yung paghingal nila, mawawala na po. Yan po ang aking remedyo kung halimbawa hinihingal. O kaya naman, pwede kayong kumuha ng malamig na tubig, sausaw nyo yung paa, rest nyo ng 1 to 2 minutes, makikita nyo po, unti-unti pong kakalma yung manok, hindi po siya hihingalin, at magiging normal po ang presyon o pressure, yung blood pressure ng manok sa kanyang katawan. So, okay, baliwanag tayo dito. Ito naman, next question. Ano nga ba ang maitutulong ng Voltflex at Pasas? Okay, si Voltflex at Pasas, parehas po silang pang-alalay sa magandang digestion ng manok. Si Pasas po mga kamanok, siya po ay natural form ng Voltflex. Ibig sabihin, si Pasas po ay makakatulong sa magandang pagdadigest ng manok. Kung may problema sa pagtutunaw, magbigay kayo ng Pasas, makikita nyo, magiging magandang droppings, magiging magandang ipot, at yung manok hindi masyadong matubig. Okay, ganoon din po itong si Voltflex. Parehas lang po sila, sila po ay yung isa, vitamina. Yung isa naman, natural na vitamina. Si Voltflex, ganun din po. Right after feedings, bigyan niyo po nito para makita niyo yung magandang digestion ng manok, magandang ipot, makakatulong po sila pareho. Basta pagdating sa digestion, okay, so usaping digestion, ito pong si Pasas o si Voltflex, maalin dyan kung may choice kayo, piliin niyo po yung maalin dyan sa dalawa. Kung walang Voltflex o walang budget, Pasas po ang gamitin. Kung may budget, easy access, edi Voltflex po. Okay? So, next question. Paano ba ang tamang diskarte sa mga manok na ayaw mag-ubos ng patuka? Okay, so ang daming problema ito. Especially yung mga newbie. Kahit yung mga may edad nating mga magmamanok, nakikita ko lalo na yung mga senior citizens natin. Mga kamanok, ang ating pong mga alaga ay mayroon po silang required na dami lang ng pagkain sa isang araw. Kagaya ko, gaya nila. O pwede tayong magbigay sa kanila ng 60 grams, okay, per chickens every day. Hanggang 70 or 80 grams every day. Pwede po yan. Pero ako, maximum lang ako ng 60 to 65 grams mga kamanok. Kasi pag sumobra dyan, lumabis dyan, para sa akin, overfeeding na po. At pag overfeeding po ang manok, mangyayari po dyan ay tataba, bibigat.
So, sobrang laki, magkakasapola. Okay, kaya po ay decide na gamitin po yung one day, one eat para wala akong maging problema sa appetite ng manok. Nakikita ko dati nung ako'y nagbibigay ng 2 beses sa isang araw ng patoka, umaga at hapon, between 7 a.m. and 5 or 4:30 p.m. Yung 2 oras na yon, doon ako nagbibigay ng pagkain and nagbibigay ako ng 35 grams and 35 grams din sa hapon. Nakita ko mga kamanok, kahit consistent naman, maayos, tama sa oras, hindi ko pa rin makuha yung ganda ng katawan eh. Oo, yung iba magaganda yung katawan, malalaki kaso ang bibigat. Kaso ang tataba, sobra naman eh, mga buko ang laki. Hindi ko makuha yung yung lean muscle na katawan, yung talagang walang taba, tapos magaan, hindi ko makuha kapag naka 2 times per day. So, I decided na gamitin yung one day, one eat. Ibig sabihin, isang beses lang magbibigay and 60 grams po every day. Ako napili ko, 3:30 ng hapon magbigay ng patuka. And nakita ko, wala akong problema sa pagbibigay ng pagkain. Isang bigay ko lang ng pagkain, walang lingon-lingon, hindi nagtatawag ng inahin, uubusin ka agad. And yung pangangatawan, ang ganda. Ang ganda ng build, walang taba, pulto, papula ang mukha, makintab ang balahibo. Yun po ang gawin nyo. Subukan nyo po, one day, one eat. Huwag kayong mag-alala. So, umpisa lang dahil hindi pa kayo sanay. Akala nyo mamamayat yung manok. Pero hindi po. Mas maganda po. Magiging benepisyo nito pagdating sa inyong mga alaga. Okay? So, maliwanag tayo dyan. And last question muna tayo. Ano ba ang mahalagang exercise ng ating mga manok? Mga kamanok, pagdating naman sa workout and exercise, which is, alam naman natin na napakahalaga nito at hindi po pwedeng alisin sa ating mga alaga dahil dito po sila mas nagiging healthy, mas nag-improve ang kanilang pangangatawan, at mas nagiging masigla. So, para sa akin, pag sinabing workout and exercise, ang pinakamahalaga sa akin is yung scratching, pagpapakaskas. Kasi nade-develop po dyan yung magandang leg muscle, maayos, natotone po nila yung mga ligaments, yung mga leg muscle na ganyan. Kung dati, hindi nyo nabibigyan ng workout na ganyan, mga nakaganyan, mga piki, okay, lambutin ng tuhod. Pero once na nagiging active sila sa pag-exercise and workout na ganyan, especially nga sa scratching na ganyan, nakikita ko gumaganda yung manok, yung postura ng manok. Okay, lalo na yung mga bones and muscles nila. Ang ganda mga kamanok. Kung tumindig sila, napakatikas. Tsaka hindi sila pipiki-piki pa. Tsaka alam niyo po, pagka ang manok niyo ay piki, sign po yun na hindi po sila nawa-workout ng maayos. Kasi yung workout po nag-i-improve ng kanilang overall health eh. Di ba kung sa tao, tingnan niyo yung mga nag-gym, ang gaganda ng katawan, ang lalakas ng katawan. Compared naman ninyo yung mga nasa opisina, sala sa taba, sobrang papayat. Pagbuhatin nyo ng gasol, hindi makabuhat. Ganon din po sa manok. Kapag ang manok ninyo maayos sa workout o madalas mag-workout, maganda rin po ang kanyang pangangatawan. Okay, yun po masasabi yung mas mga healthy mga manok. Yung iba, sinasabing healthy, pero sobrang lalaki naman ng katawan, sobrang tataba, ang bibigat, hindi po healthy yun. Kulang po sila sa workout and movements. Okay, so paano mga kamanok, sana kahit paano yung mga matatagal na nating questions dyan, nung makita ko, ito pala yung mga top questions na tinatanong, sana nasagot po natin ng maayos. And hopefully, wag po sana kayong mapapagod at magtiwala na magtanong sa comment section. Pangako, sasagutin ko po yan ng maayos para sa inyo. Muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Bye!